Ang pagkukwentuhan po natin ngayon ay yung currently top 10 best-selling motorcycles dito sa Pilipinas ngayon. Ito po yung mga motorcycles na mga ginagamit pang service, pamasok, pangharabas, na araw-araw nyong nakakasabay at nakikita sa mga kalsada. Ito po mga nasa listahan natin ngayon ay naging mga bestseller dahil sa tibay, sa fuel efficiency, availability ng pyesa at syempre yung presyo. So ayun po sa Manila Bulletin. Ang pang number 10 sa listahan natin ay ang Yamaha Mio Gear. Una po itong na-introduce sa Pilipinas taong 2020. Naghahalaga naman po ito ngayon ng 79 to 82,000 pesos. Depende po yan sa variant. At isa po ito sa pinakasikat na daily scooter. Marami po na ito ang pinipili kasi malaki ang gulay board kaya marami kang mailalagay kapag ikaw ay namamalengke o kaya naman kapag naghahanap buhay. Mataas ang ground clearance kaya pwede sa mga lubak o kaya naman doon sa mga subdivisions na naglalagay ng isang katutak na mga humps. Binasagan nga po itong pangharabas na Mio. Kasi guys, mas practical ito at mas capable kaysa doon sa naunang Mio Sporty. Sa number 9 naman po natin ay ang Suzuki Bergman Street na na-introduce sa Pilipinas 2021. Naghahalaga naman po ito ng 83 hanggang 92,000 pesos, depende sa variant. Isa po ito sa mga sumisikat na motor dahil doon sa dating nito na mini maxi scooter design. Yun bang para kang naka-big bike tingnan, pero 125cc lang. Marami pong mga mahihilig sa long ride na ito ang paboritong ginagamit. Kasi guys, napakalambot ng upuan nito. Tapos, spacious din ang footboard. Sa number 8 naman po natin ay ang Yamaha Aerox 155. Una po itong lumabas sa Pilipinas 2017. Ang presyo naman po nito ay 125 hanggang 163,000 pesos. Depende po yan syempre dun sa variant. Ito po ang isa sa dahilan sa pagsikat ng mga sporty scooters dito sa Pilipinas. Ang kagandahan po kasi nitong Aerox ay ginagamit po nito yung parehong performance-oriented engine technology na inspired sa Yamaha R15 platform. Kaya mas malakas po ang hatak nito compared dun sa mga ordinary scooters. Sa number 7 naman po natin ay ang walang kakupas-kupas na Suzuki Raider R150 Fi. Ang Suzuki Raider po ay noong 2000s pa, matagal na po ito, pero 2019 nung ma-introduce yung naka-Fi na. Ang presyo naman po nito ay nasa 121,900. Masasabi po natin isa ng alamat itong Suzuki Raider dito sa Pilipinas. Kasi guys, kahit ilang dekada na ang nakaraan, ay napakarami pa rin po nitong mga followings. In fact, binansagan na nga po itong hari ng mga underbone. Dahil yan doon sa bilis at saka high revving engine nito. Sa number 6 naman po natin ay gawa ng Honda at ito po ay ang ADV 160. 2022 noong inintroduce ito dito sa Pilipinas. At ngayon po ay naghahalaga ito ng 166,000 pesos. Isa po ito sa top-selling premium scooters ngayon. Adventure-inspired ang design dito, kaya kapag nakasakay ka dito, ang dating mo ay para kang naka-mini adventure bike. Pero scooter lang. Kaya hindi po nakakapagtaka na marami tayong makikita nito na sineset-up talaga na para pwede pang off-road. Nilalakihan tsaka nilalaparan yung mga gulong, tapos nagpapalit ng mga mas capable na shock absorbers. Marami pong riders ang gustong-gusto ito. Ang dahilan ay dahil sa naka-ABS po ito. May traction control. Tapos yung stock nito, mas mataas na agad yung ground clearance kaysa sa ibang scooters. Sa number 5 naman po natin ay ang Honda TMX 125 Alpha. Dito po sa listahan natin, ito na po yata ang pinakamatandang motorcycle. Kasi 1980s pa lang po ay may Honda TMX na dito sa Pilipinas. Sobrang sikat po niyan dito dahil sa very friendly ang presyo. Ngayon nga po ay 57 hanggang 60,000 pesos lang ito. Maituturing na rin po na isa ito sa pinakamahalagang motorcycle sa Philippine transportation history. Dahil sa dami ng mga pamilyang binuhay nito. Kasi ginamit po itong pang tricycle, pang habal-habal, pang deliver. Ika nga ito ang ultimate pangkabuhayan motorcycle ng Pilipinas. Sa number 4 naman po natin ay galing uli sa Honda at ito po ay ang Honda XRM 125 DS or Dual Sport. 76 hanggang 82,000 pesos naman po ang halaga nito. At isa po ito sa pinaka-versatile na motorcycle dito sa Pilipinas. Sobrang sikat po nito sa mga probinsya lalo na po dun sa mga bulubundukin. Kapag nagte-trail nga po kami ay marami akong nakikita nito na gamit ng mga locals doon. Ipinagtatawid po nila sa ilog, ginagamit sa mga putikan, sa mga lubak, sa mababato. Tapos marami rin na ginagamit ito pang long ride. Kasi dual sport naman po ito kaya pwedeng gamitin pang off-road at pwede rin sa kalsada. Tapos isa pa, napakatipid sa gas.
Sa number 3 naman po natin ay ang Yamaha NMAX. 2015 po nung ma-introduce dito sa Pilipinas itong Yamaha NMAX. At ang starting price naman po nito ay 151,000 pesos. Siyempre mas mahal yung ibang variant. Masasabi po natin na itong Yamaha NMAX ang nagpasimula ng premium scooter craze. Sa sobrang successful nga po nito, pati tuloy yung ibang mga brands, even yung mga galing sa China, ay naglabas ng kani-kanilang mga version ng premium scooters. Ito pong Yamaha NMAX ay paborito ng maraming mga maihilig sa long ride, lalong-lalo na yung mga vloggers. Sa number 2 naman po natin ay ang Honda Beat. 2009 naman po nung ma-introduce dito sa Pilipinas itong Honda Beat. Ang starting price naman po nito ay 74,000. Tapos mas mahal ng konti yung ibang variants. Mula po nung dumating dito sa Pilipinas noong 2009 hanggang ngayon ay consistently palagi po itong kasama sa mga best-selling motorcycle dito sa Pilipinas. Ang nagpasikat po dito sa Honda Beat ay yung super tipid dito sa gasolina. Ang biruan nga po dyan ay wag di makaamoy lang ng gasolina itong Honda Beat ay aandar na. Tapos perfect na perfect po kasi ito para dun sa mga first time lang magmomotor kasi sobrang convenient niya. Madali lang i-handle kasi magaan tsaka slim lang siya. Madaling isingit-singit sa traffic. At kahit sa parkingan, wag di magkaroon ng maliit na espasyo, ay maipupwesto mo kagad ito. And then guys, ang number 1 spot po natin ay walang iba kundi ang Honda Click 125i. Magtataka pa ba naman kayo? Very obvious naman talaga. Parang mga kabutihan na nagsulputan sa kalsada natin. Ngayon nga guys, hindi ka na makakabiyahe nang hindi ka makakasalubong or makakakita ng Honda Click. Ang sabi nga nila ay ito ang Toyota Vios ng mga motorcycles. 2015 po nung idating dito sa Pilipinas ang Honda Click. At mula naman po noon ay nag-click siya talaga kasi consistently palagi siyang number 1 sa best-selling motorcycle. Nagahalaga naman po ang Honda Click 125 ng 81,900. Ang kagandahan po dito sa Honda Click 125i, liquid cooled po yan. Kaya siguradong walang overheat ang makina tapos consistent ang power. Super tipid sa gas kasi naka-FI yan. Malakas sumatak tapos napakarami pong available na pyesa nito. Hindi kayo mahihirapan maghanap ng pyesa. Siguradong meron yan sa mga shop or even sa online marami kayong makikitang mga pyesa niyan. Tapos higit sa lahat, napakatibay po nitong Honda Click 125i. Ika nga, value for your money. So guys, yan po yung top 10 best-selling motorcycles natin ngayon dito sa Pilipinas. Agree ba kayo dyan sa top 10 natin? Kung meron po kayong mga iba pang suggestion na motor na dapat na isali dyan sa top 10 natin, ay pakicomment nyo lang po dyan sa baba para mapagkwentuhan natin. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like tsaka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik. Thanks for watching.